Senator Risa Hontiveros tatakbo ng pagka-presidente sa 2028. Chis Escudero parang tatakbo din sa 2028. Sino ba nag-delay? Sino ba ang nag-misinterpret ng salitang forthwith? Yung mga kasama mo, sasabihin pa na de facto dismissal nitong impeachment ay nakaamba. Congressman were saying na natatakot ka daw, pinoproteksyonan mo si Vice President. Natakot daw si Kaya na-atras yung impeachment proceedings. Ano pong sagot mo? Hindi ako gumagalaw at nagpapasya base sa anumang takot. Hindi ka kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pwes kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Bulukan ng isang... Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isyu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, isyu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Good morning, magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat mga kayon. Maraming salamat sa mga sumusubaybay, tumatangkilik at higit sa lahat sumusuporta, bumoboses dito sa programa natin na Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang mga kayon. Siyempre, good morning everyone! Pagpasensyaan nyo na hindi tayo nakapag-upload kahapon, nanghiram lang tayo ng camera kasi tinotopak itong itong camera natin Kaya nanghiram muna ako doon sa tropa natin. Salamat Sir Christian at maraming pabor pa yung hihingin ko sa iyo. Alright, pag-usapan natin impeachment trial at kung paano na bumabaliktad at kinakarma si Speaker Martin Romualdez at higit sa lahat pati si Senator Chis Escudero, ang ating Senate President, binabatikos na rin ng mga iilang kapwa senador niya regarding doon sa mga binibitawan niyang statement, salita na yung about sa impeachment na naurong binabatikos siya dyan. At least alam natin kung sino yung mga hindi natin tatangkilikin sa 2028. Alam nyo na yan, okay? Alamin natin, huwag kayong mag-alala para sa mga hindi pa alam, hindi pa nakakapanood, hindi masyado nakakapakinig ng balita, ito sasabihin na rito sa mga videos na kinonsolidate natin. Okay? Good morning, shoutout sa lahat. Mega love shoutout po sa lahat ng mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa Pilipinas. Isang mega love shoutout po sa inyo lahat. Paki-suporta naman itong mga backup channels natin, syempre, When Tito Talks at pati na rin itong Tito Jom, Tito ng ina nyo. Simulan na natin mga kayon dahil medyo mahaba-haba ito. Itong galing sa ABS-CBN, as we all know, nagka-copyright to kaya binilisan natin yung speed tapos nilagyan natin ng konting pitch yung tono. Okay? Panoorin natin ito dahil ito ang makakapagpalinaw ng mga desisyon natin sa 2028 national election. Ikinakasa na ang ilang kilos protesta sa susunod na linggo para kalampagin Next ang week yan. Senado na simula na ang impeachment trial. Nanindigan din ang ilang senador na bahagi ito ng kanilang mandato. Nagpapatrol Agatha Gregorio. Kung hindi matutuloy ang impeachment trial, kung anong matatapos ng impeachment court dito sa kasalukuyang kongreso, di mabuti dahil sinimulan na namin at ginagawa na namin ang inuutos ng konstitusyon sa amin. Kung mayroong bahagi ng trabahong iyon na hindi matapos ngayong kasalukuyang kongreso, ang Senado ay Senado pa rin. Parehong konstitusyon.
Ito gawin natin. Ito yung mga chismis. Allegedly pa lang ha. Si Senator Risa Hontiveros tatakbo ng pagka-presidente sa 2028. Even Senate President Chis Escudero parang tatakbo din sa 2028. Ano lang to hearsay pa lang to. Wala pang opisyal yan. Pero pwede natin pagbasihan din kasi. Tapos si Senator Amy naman tatakbo bilang VP Presidente sa 2028. So yan yung mga lumulutang sa ngayon, okay? It's not yet real. Hindi pa siya totoo. Chismis pa lang siya. Chismis pa lang. Baka sabihin, fake news tayo di ba? Chismis pa lang. Yun pa lang yung mga agam-agam ngayon, ika nga. Pwede natin pagbasihan, okay? Kaya nga kaya nga talaga ngayon pa lang, ganun katagal, 3 years before. Actually, mamano pa nga 'to di ba? Malapit pa nga 'to Ngayon pa lang nagpapaingay na sila. Dati kasi parang I think a year before, doon pala sila nag-i-start mag-ingay. Pero ngayon hindi di ba? Talagang ngayon pa lang nag-iingay sila. Tingnan niyo mga kayo Logic talaga. Ito talaga pag hindi niyo pa na-realize, ewan ko na lang. Yung mga iba, pag hindi niyo pa na-realize, ewan ko na lang. Tingnan mo kung paano nila i-massacre yung apelidong Duterte, yung mga karakter ng mga Duterte, kung paano nila i-massacre, 'di ba? Kasi may plano sila sa 2028. Totoo, wala na tayong dapat pang ibang isipin. May plano sila sa 2028. Kung kayo satisfy na, ito na lang. Para doon sa mga hindi pa naniniwala sa atin, maliban doon sa mga viewers ko. I know you mga viewers ko and you know me. Kung okay na kayo sa yung ganitong gobyerno natin ngayon sa admin term, Marcos term. Kung okay na kayo sa ganito, simple lang. Magdasal na kayo na matanggal si BP Inday Sara para hindi na siya makatakbo sa 2028 bilang presidente. Para ganito na lang tayo sa susunod na 6 years ulit after netong termino ni BBM. Pag okay na kayong ganito, walang problema. Magdasal na kayo, manalangin na kayo. Kung kontento na kayo sa ganitong sitwasyon ng buhay natin, sa klase ng gobyerno na meron tayo ngayon, if you are satisfied, then alam nyo na gagawin sa 2028. Huwag nyo na iboto mga Duterte. Simple lang. Then sabay-sabay na tayong magsisi balang araw. Di ba? Pero talagang naniniwala ako talaga na pag hindi ukol, hindi bubukol Ganun talaga yan. Pag hindi ukol, hindi bubukol. Saka, kayo mga naniniwala kayong mga loyalista kasi. Wala Kontento na kasi kayo ng ganyan na. Kontento na kayo na ganito lang yung buhay ng gobyerno natin, na pera-pera ang labanan, akap, AIX, MAIX, tupad, di ba? Ganyan, ayu-ayuda, okay na kayo dyan. Diba? Pero kasi, alam mo yun, ang dami kasing dapat pang mangyari. Hindi deserve kasi ng Pilipino yung ganitong klaseng gobyerno. Hindi pay swap yan, maraming maraming gumagamit ng pay swap ngayon. Ito, hindi pay swap yan. Diba? Paglaban natin kung ano yung tama. Kung okay na kayo sa ganitong klase ng gobyerno, manalangin na kayo na ma-convict si BP Inday Sara para hindi na siya makatakbo sa 2028. Pero putang ina nyo, huwag nyo na kaming idamay. Di ba? Dahil kami, nakikita namin kung ano talaga yung realidad, kung ano yung nakikita namin, kung ano yung dapat na deserve ng bawat Pilipino. Patapusin na natin to. Hindi, ininjectan ko lang kasi magka-copyright itong ABS-CBN. Ininjectan ko lang ng spills natin kasi pagka dire-diretso, ka-copyright na ito. Sabi ni Senator-elect Panfilo Lacson, Yun, buti natapos na. Baka mamaya i-copyright tayo. Hindi ko alam, pero bilang tayo, mga normal Bilang hindi naman tayo lawyer, attorney, hindi natin expertise yan. Yung mga nakikibalita lang tayo, nakiki-observe lang tayo, pero nakakapagtaka, Kung susundin lang yung isang batas, siguro hindi tayo magkakagulo Hindi tayo magkakagulo kung meron tayong, parang ganito lang yan. Magluluto ka ng adobo. Lahat merong menu
kung paano lutuin yung isang adobo. Di ba? May iba, piniprito. Yung iba, pinapakuluan. Di ba? Iniba na eh. Magkaiba na eh. It's either of the two. Pwede naman. Okay? So, pero kung susundin lang natin kung ano talaga yung kung paano lutuin ng isang adobo, may batas na sinusunod kung paano lutuin yung adobo, hindi tayo magkakamali. Lahat pare-parehas. Walang magkakamap na dapat pakuluan o iprito muna. Di ba? Sa Senado, yung batas natin sa Pilipinas, may isa naman diretso no? May isa naman diretsong batas, no? Tapos syempre, ang daming amendments. Yung iba, yung iba sinasadya ata talagang magulo, yung iba matuwid naman, yung iba sinasadya Tingnan mo sila kahit sila nagkakagulo-gulo. Pero kung susundin na nila kung paano lutuin ng isang adobo, tapos ang problema diba? Ready naman si BP Inday Sara para sa impeachment trial na yan. Ready naman siya. Bloodbath nga Diba? Hindi ko alam kung ano yung plano ng iba, personal man o legislative man, na kung bakit nagkakaroon ng delay. Kung ako, okay, sige, tuloy na natin. Diba? Tuloy na natin yung impeachment na magkaalaman na kung sino magkalabasan lang ng pangalan, magkalabasan lang ng baho, lahat. Nandiyan yan sigurado mababalita yung worldwide, pati rito sa atin sa sa programa natin na issue ng bayan, sigurado matatapik pa rin natin yan. Ayaw ba nila mangyari yon? Bakit? Kasi lilitaw yung pangalan nila. Di ba? Lilitaw ba yung mga pangalan ng mga senador, congressman? I'm pretty sure meron at meron. Kasi ganun ka-confident si BP Inday Sara na lumabas na magkaroon na ng impeachment Matapos na to, na malaman na natin talaga kung sino talaga nagsisunod. Di ba? May mga delay. Kung sa tingin man ni Senate President Chis Escudero na talagang naninindigan siya sa ganun, okay Di ba? Okay din. Ang hirap lang basahin ni Chis, sa totoo lang. Di ba? Ang hirap lang basahin ni Chis. Ito yung interview sa kanya, panoorin natin. Ha? Oh, Diyos ko, ang gugulo na ito. Sir, may mga congressman who are saying na natatakot ka daw, pinoproteksyonan mo si Vice President. Natakot daw si... Kaya na-atras yung impeachment proceedings. Ano pong sagot mo? Siguro napatunayan ko na yan sa tagal ko sa pananilbihan sa pamahalaan na hindi ako gumagalaw at nagpapasya base sa anumang takot. Ika nga sa Biblia, do it always afraid. At sinabi na rin naman ni Vice President Sara na hindi siya sang-ayon sa mga pananaw na yan. Okay, sir, kasi kanina din meron kayong nabanggit na parang hindi kayo sinusunuran o sinusunuran? Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pues kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado. Para sa akin, gagampanan namin ang aming tungkulin ayon sa aming paniniwala na tamang proseso na naaayon sa batas. Nung inupuan nila na mahigit 2 buwan itong impeachment complaint, may narinig ba sila sa amin? Nakalagay din sa rules nilang immediately ibibigay ng SecGen yung impeachment complaint sa Speaker. Hindi nila ginawa yun sa loob ng mahigit 2 buwan. May narinig ba silang reklamo sa amin? Ginalang namin ang kanilang pasya, proseso at pagdidesisyon. Yan sana ang inaasahan ko rin sa kanila. Subalit maging ganun pa man, hindi ko pwede silang piliting gawin o hindi gawin ang partikular na bagay. Gayon din sila. Kung nais nila maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang speaker, pues hindi po namin trabaho yan. Sir, bakit sa tingin ninyo may ganun posisyon si Speaker? What is it into? Siguro naman, klaro naman yun nung simula't simula na wala namang magaganap at mangyayari sa Kamara, lalo na't ganun karaming boto kung hindi yan sinang-ayunan ng Speaker ng Kamara. But what would be his motive? Hindi para sa akin na sabihin yan. Siguro para na yan sa mga magaling sa mga political na analysis kaugnay ng kasalukuyang sitwasyon at darating na panahon. Pero klaro, ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin nila. Ngaw-ngaw. Merong nito sa social media na resolution supposedly dismissing the articles of impeachment against
the Vice President, ano po ang status kung meron mang ganung dokumento dito sa Senado? Walang ganong uri ng resolusyon na final o pending sa Senado sa ngayon. Ano mang kumakalat na resolusyon na wala namang author, na pinakita lamang din sa akin ng media, ay ika nga mere scrap of paper unless may mag-file niyan, unless may mag-author niyan, unless pagdebatihan niyan, at unless pagbotohan niyan. As of last night, even this morning, tinanong ko dahil sa mga katanungan ng media, wala pong ganyang uri o parehong resolusyon na i-final o inihain sa Senado sa ngayon. Kaya wala kaming aaksiyonang resolusyon pareho o kaugnay o malapit sa lumalabas ngayon. Sir, pero marami pa namang araw bago ang end of session. Actually, 4 na lang. Kung may mag-file, action ng ganun. Kung may magmomosyon, na-aksyonan yan, pagdedebatihan yan at pagbobotohan. Pero kung walang mag-file, wala kaming aaksyonan. Sinabi ko na yan dati. The Senate is a deliberative body whose plenary is supreme. Ano mang ginagawa namin, pinapadaan sa botohan. Na walang sinabing pagbotohan to dahil tinatanong naman palagi, any objection? Pag wala, ibig sabihin, lahat sumang-ayon. Pero bawat ginagawa namin, pati na rin pagtawag ng roll, hindi ba? Pagtawag ng reference of business, pagtayo ng isang miyembro, lahat po yan pinagbobotohan sa pamamagitan ng simpleng katanungan, any objection. So ito, ganun din dadaan sa prosesong yan. Pagbobotohan din ito kung may maghahain nga ng ganyang resolusyon. Sir, kung wala, anong mangyayari sa June 11? Kung wala ang mangyayari sa June 11 ay yung prosesong nakatalaga sa aming rules. Articles. Kung saan babasahin ng mga prosecutors yung articles of impeachment, magko-convene ang Senado, susumpa ang mga maestrado, mag-i-issue ng summons. Hanggang doon lamang ang pwedeng magawa ng kasalukuyang Kongreso kaugnay niyan. Yun, doon sila galit na galit. Hindi na sayang ang suot. Doon. Malinaw ha. Hindi kumikilos o hindi sumusunod, hindi sunod-sunuran ang Senate President Chis Escudero doon sa mga bintang na kesyo na takot daw si Chis kay VP Inday Sara. Ganon chismis. Pero nagkaroon din ng statement si VP Inday Sara. Kung matatandaan ko na parang hindi naman pinagtanggol niya si Chis. Parang hindi naman niya sinabi. Hindi sinabi niya na hindi siya naniniwala na kumikilos si Chis base sa takot. Hindi naman ganon. So, sariling desisyon according kay Chis Escudero na saka sinusunod daw nila na meron silang mga dapat unahin. So, June 11 ang pagbasa ng impeachment, articles of impeachment, tapos dyan na rin yung oath-taking, pati yung summon, dyan na rin i-release. So, yan na ang 4 na session na lang daw. Malinaw, ha? O kung paano binanatan din ni Chis Escudero, hindi sila sunod-sunuran sa Kamara o sa House of Representatives dahil maraming congressmen ang talagang yan, sila De Lima, di ba? Maraming sila Jokno, marami rin talagang gustong matuloy na yung impeachment. Atat na sila no? Kasi ang dami rin lumalabas na kesyo hindi matutuloy, yung iba naman gusto matuloy, umpisahan na. Siguro kaya sila ginigit na umpisahan na dahil alam nila hindi na magtutuloy sa 28th Congress. Pero kung matuloy man sa 28th Congress, okay na okay pa din naman kay VP Inday Sara di ba? Panoorin natin itong kung paano nila banata si De Lima. Si Bigwas ng Agila. Uy, bago yan Bigwas. Actually, luma na pala. Bigwas ng Agila, itong sila Kaele, sa pati natin si Lorraine Padoy. Yes. May message, ma'am, na ipinoward ako sa iyo sa Viber. Yeah. At habang ngayon po ay nag-uusap tayo sa Bigwas ng Agila, nagmamaktul at parang maghuhuramentado sila Ila De Lima at si Risa Hontiveros dahil parang maibabasura pa ang chapsoy at pansit canton na impeachment complaint sa Senado. Sabi nila, niluluto daw ito dahil natatakot ang mga senador sa mga Duterte. Sabi ko, saan kayong humuhugot ito? Kuhanan kita ng opinion mo, din magbibigay ako ng pagtingin ko rin. Itong ambisyosa, wala namang masamang mag-ambisyon. Pero kung ikaw ay bunga ng isang masamang politika na bangungot ang idinulot sa taong bayan, I'm talking about the bulukan ng isang dilawan, pinklawan na politika na ang mga muka ng survivor ay si De Lima at si Hontiveros na hilaw na komunista. Hindi siya CPP, NPA, NDF, subalit siya ay nakikipag-pid sa CPP, NPA, NDF.
of the word PID. Marami kayong idadagdag yan, ha? Nakikipagkabit siya sa CPP, NPA, NDF. Hindi ko sinabing ganun siya. Loko ka, Erika. Sinabi ko na sa CPP, NPA, NDF, nakikipagkabit siya. Pero hindi sa CPP, NPA, NDF. Kaya ay hilaw na komunista sapagkat sokdem yan eh. Para Kung sinabing nakikipag-collab. sokdem, hindi sila naniniwala kay Mao Zedong. Pero gusto nila ng komunismo, basta later na lang ang armado. So yun ang formula, kaya hilaw na komunista. Okay. Hindi siya komunista direkta sa CPP, NPA, NDF, pero nakikipagbit sa CPP, NDF. Sino na Laila de Lima, pinapabalik na ito sa kulungan eh. Iwan ko bakit bitin man ang order ng Court of Appeals, no? Dapat ibinalik siya. Kasi sabi ng Court of Appeals, sa judge, mag-trial ka. Hindi mo pwede dismiss ang kaso niya just because may recantation of one affidavit ng isang witness. Anyway, Ma'am Lorraine, uunahin ko munang kunin ang opinion mo. They are trying to be like CPP, NPA, NDF, trying to remain relevant by being active in propaganda attack. Concerted, well-funded, and well-planned. Magkakasabwat, magkakadugtong, magkakaiba ang likaw ng bitoka, pero magkakapareho ang layunin na gawing salot ang lipunan dahil sa kanilang ambisyong politikal at ambisyon sa kapangyarihan. Itong si De Lima, si Ontiveros, ang CPP, NPA, NDF, at ngayon sila ay nagkakasabay-sabay na itulak at i-pressure si Senate President Chis Escudero at mga senador na ituloy ang impeachment trial bagamat ito ay questionable at mukhang madidismiss pa at ibabasura, Ma'am Lorraine. Well, then, there are fewer things that I find really funnier than and more pathetic, no, than people who are so politically ambitious. No? Tsaka talagang, tawan-tawa talaga ako sa kanila. Katulad si Risa Ontiveros. Noon pa may nagsabi sa akin, no, na Tatakbo. very credible na tao that she wants to run for president. And may mga Wala namang problema. Ang problema lang, kung mananalo ka. bulong na she's the candidate of the CIA daw. May mga ganyan-ganyan. Ano? Basta it all sounds interesting to me. But what I find interesting and funny is people like De Lima and Risa Ontiveros showing their political ambitions, no? Na Wala namang problema dyan. Pilipino. Pero nakakatawa kasi nakakatawa kasi sino maboboto sa mga ito para maging president, di ba? Anyway, nakakatawa lang kasi and it of course, no, parang meron ding mga kwento na aliado na sila ni Marcos, o di ba? Parang strange bedfellows talaga, no? Well, yun lang naman talaga ang pwede nila magawa para kahit paano dumikit sila kay BP Inday Sara. Yung mag-collab sila. Yung administrasyon ngayon, yung Pink, saka yung Dilawan, silang tatlo magko-collab. That's the time na baka kahit paano makalapit sila. Pero I don't think so na makakalapit o makakadikit pa rin sila kay BP Inday Sara. Politics makes for the strangest bedfellows. Ngayon, yung kain-suka na sinasabi, di ba? All of this comes together, Eric, na parang natatawa ako sa kanila that they would. Kasi si Laila de Lima is a lawyer, so she should know, no? But then again, she has all this kasalanan sa Pilipino talaga, no? Yes. Yeah, I agree. Kasalanan sa Pilipino talaga pag ine-enable mo yung mga drug lords. Kasi ang dami mo sisirain na buhay ng mga kabataan. Exactly. And Ontiveros, my God, di ba? So, I don't really know. I just find all of this funny, no? Din sa akin natawa ako, no? Yeah, because ma'am, without the propaganda, CPP, NPA, NDF will become irrelevant. So they cannot recruit. So without the propaganda capitalizing on Sara Duterte's impeachment trial, si De Lima at si Ontiveros walang saysay, walang gimmick, walang drama. So they want to play in the gimmick and drama to become center stage at the expense ng pagpapahiya at pag-iinsulto, pangbabalasubas laban kay Sara Duterte. Pero magkakamali sila. Yes. Dito mapapatunayan ang bloodbath. Yan. Ma'am Lorraine? Sara Duterte and the Filipino people will not take this sitting down. Sabi nga niya, sige tuloy nyo. Pero ang nakakatawa dito, bakit magdidikta
si De Lima at si Hontiveros sa Senado. Dapat kilalanin nila na may sariling proseso at may sariling mandato ang Senado na hindi nila pwedeng idikta ang kapritsyo ng kanilang personal na kagustuhan na gumimik at magdrama sa gitna ng impeachment trial. That's number one. Number two, ang CPP, NPA, NDF without any issue, lahat sasakyan nila Kahit pa sabihin na lang nila na ang pumatay kay Magellan ay biniktima siya ng extrajudicial killing ng lolo ni Rodrigo Duterte, kaya dapat pati si Rodrigo Duterte ay bibitbitin sa kaso laban kay Magellan, gagawin nila. Pati si Jose Rizal. At saka, ikalita mo na, natatawa din ako yung pag sinasabi nila, 27,000, 30,000 EJKs, anong pangalan? Wala. Wala. Sa papel, sa nag-affidavit, wala. At nang tinanong sila, dapat daw kasama, ma'am, pati ang mga namatay sa panahon ni General Luna. Pinilista din nila yun. So, kidding aside, bakit po mahalaga sa CPP, NPA, NDF, kay Laila de Lima sa mga dilawan at hilaw na komunistang si Risa Hontiveros ang pagkakaroon ng impeachment trial? Tatlong bagay nakita ko dyan, ma'am. Yan. Number one dyan, propaganda. They are so hungry of publicity. They want to capitalize at palalabasin nila, dudumugin nila si Vice President Sara Duterte, gagamitan nila ng propaganda dahil alam nila, kakampi nila ang malalaking media corporation para maghulma ng public opinion. So pareho sila ng interest. Ang CPP, NPA, NDF, propaganda para mag-recruit si De Lima at si Hontiveros para mapansin sila na relevant pa rin sila as political figures. Kaya may drama, may gimmick. Number two, pondo. Binulgar mismo ni Secretary Norberto Gonzales nang sinabi niya na alam namin that the impeachment against Corona ay may kasabwat na pera na binubudbud ng administrasyon. Ang nagsabi niya mismo, dating National Security Advisor na nakakaalam ng mga sikretong ito. Pundo po ang interest dito ni De Lima, ni Hontiveros para paghandaan ang 2028 na political ambition nila. Ganon din po ang CPP, NPA, NDF. Saan man gagaling ang pundo? Kay Martin Romualdez, o sino magpapaparelease? Si Marcos. Saan kukunin? Dito sa mga itinago nila ng mga congressional insertions na mga pundo na binulgar ni Congressman Toby Chanco. Yan. Gusto nilang yanigin ang taong bayan na hindi kami matatakot na papanagutin ang sino mang susunod sa yapak na pinaunahan ni Rodrigo Duterte that even his daughter ay kaya naming tanggalin bilang vice president. Yes. That message, tumutugma yan, ma'am, sa message ni John Vic Remulla na akala niya ang taong bayan ay matatakot niya forever. Sabi niya, si Tory daw is a pitbull, a bulldog that everyone should be afraid, not us. Baka ikaw, hindi kami, hindi ang taong bayan. When you tell the General Tory to attack, he will attack. Statement ni John Vic yan. Na mga loko-loko dyan. Nako. You know what? I want to respond to that, ha? Go. This is exactly what I mean. No? It really sounds pathetic. Something like this really sounds pathetic because you would think, no, that with all the powers that have been invested on them, you would think that they would appear full of power, no? But in fact, it's the opposite, eh. Kasi what's coming out now is they're so weak, no? Very weak character na mananakot ka. And in fact, this is the last thing that you would want to hear from a government official with real power, no? That matakot kayo, di ba? Because nga, as I said, no, that power comes, I don't think this secretary has any idea about the very basics of where political power comes from. It comes from the people, Mr. John Vic Remulla. It comes from the people. Yes. And for you to say something like this means that you have already lost your grasp with power. You already feel that the people have turned away from you so that you would need to threaten and harass and coerce the people with state powers. No? State powers, Mr. Remulla, supposed to be used for the people to protect and defend the Filipino people.
You're not supposed to use that power to threaten and coerce. And if you have to coerce and to threaten in order for the people to follow you, then in fact, you have already lost that power. 'Di ba? Kasi may statement kasi na si John Vic patungkol kay Torre na sinabi nga niya, yung sinabi nga ni Ka Eric na si Torre daw ay parang pitbull. Yan, pag sinabi mong attack, alam mo yun, 'di ba may ganun, pag sinabi mong attack, talagang regardless kung ano man yung talagang a-attack talaga. So ganun ang expression niya kay General Torre. Well, yung sinasabi ni Atty. Badoy, tama naman. Hindi mo naman talaga dapat gamitin yung mga ganong klaseng salita para takutin yung mga tao dahil you have all... Come on guys, kayo yung may power di ba? Sila yung may power, totoo lang. Dahil tinan mo nga, napadala nga nila si Tatay Digong di ba? Sa Netherlands Tapos ngayon gusto nila i-impeach o i-convict si BP Inday Sara para para sila pa rin yung mag-hari-harian sa 2028. So, sinong pinupush nila? Ang nakikita nila, hindi na sila kasi uubra si Martin kasi masyadong sira na yung pangalan. So, parang inaay nila ngayon si Risa Hontiveros. 'Di ba? Si Risa Hontiveros. Si Risa Hontiveros ang parang pinupush nila ngayon. O kung may iba pa silang plano, baka si Cheese, kaya siguro nagmamagandang action ngayon si Cheese, baka mamaya si Cheese yung ipampo-frontal nila. Parang party list. 'Di ba? May mga pinupush silang nominee. Ganun din diyan. Pag medyo basang-basa na yung pangalan mo, ikaw, kung ano na pinanggagawa mo, halata na yung mga ginawa mo, speaker, sige, hindi ka na pwede. Ayaw na ng taong bayan sa'yo. Kukuha tayo ngayon ng isa na ipupush natin. O baka opinion ko to, baka si Risa Hontiveros ang ipapasok nila ngayon yan. Kaya ready na sila mag-collab Yung pula, yung admin, yung dilaw, yung pink, 'di ba? Tapos sama mo pa diyan yung Comelec. Patay. 'Di ba? Patay. 'Di ba? Biriin mo. Diyos ko, Bam Aquino, saka Kiko Pangilinan. 'Di ba? Hindi ko rin alam, gaya na sinabi ni Attorney Glenn, na hindi rin niya alam kung saan na kinuha yung boto talaga. Nakakapagtaka. 'Di ba mga kayon? Ito yung mga balita, yung mga issue ngayon na talagang aabangan natin next week dahil sa next week, papasok na dyan yung June 11 at ay ibabasahin na yung articles of impeachment, magsasamon na din at mag-o-oath taking na din. So, yun na lang 4 na session na lang sa Senado. So, yun ang sinasabi ni Cheese na hindi siya takot. Kaysa may mga ilang senador na hindi takot daw hindi takot kay BP Inday Sara kasi maraming haka-haka mga chismis na lumalabas na syempre gagamitin pa rin ng mga ilang senador si BP Inday Sara o mga Duterte sa 2028 para manalo. Dahil we all know naman kung gaano kalakas si BP Inday Sara, walang duda dyan. 'Di ba? Yan ang mga balita ngayon, issue ng bayan, ating pag-usapan. Mamaya ulit!